Nagsimula ang kwento sa isang lalaki mula sa Ukraine na nagngangalang Vitko na nangangarap na maging piloto tulad ng kanyang ama na pumanaw. Ngunit siya ay natakot dahil sa isang bagay na nangyari noong siya ay bata pa. Siya at ang kanyang ama ay naaksidente sa sasakyan na nahulog mula sa isang tulay. Sa kasamaang palad ay hindi na nakaligtas ang kanyang ama, simula noon ay takot na siya sa matataas. Isang araw ay niyaya siya ng mga kaibigan umakyat ng burol para manood ng isang espesyal na solar eclipse na isang beses lang nangyayari tuwing 100 taon. Ayaw pumunta ni Vitko dahil siya ay takot sa matataas na lugar. Hinikayat siya ng kanyang ina na nagsabing ito ay isang beses sa buhay na pagkakataon. Pagkatapos mag-isip, nagpa siya si Vitko na sumama sa kanyang mga kaibigan. Sa paglalakad ay sinubukan niyang manatiling kalmado kahit na alam niyang kailangan nilang umakyat sa isang mataas na lugar. Nang makarating sila sa isang tulay ay labis na natakot si Vitko at pinagtawanan siya ng kanyang mga kaibigan. Nakaramdam siya ng sama ng loob kaya nagpa siya si Vitko na maglakad mag-isa at ang malapit na kaibigan ni Vitko na si Vovchik ay nanatili kasama niya. At patuloy na sinusubukang pagaanan ang loob nito. Pagkatapos ng ilang sandali nang nagsimula ang eclipse may nangyaring hindi inaasahan malapit sa bangin. Kung saan nakatayo si Vitko at Vovchik, pagkatapos ay yumanig sa lupa. Si Vovchik ay dahilan para muntik nang mahulog sa bangin. Habang si Vitko naman ay biglang hinayla sa kakaibang portal na bumukas sa likod niya. Ang portal na ito ay talagang isang time tunnel at dinala siya nito sa nakaraan hanggang sa taong 1120 AD. Noong panahon kung saan ang mga taong nomad ay salungat sa mga taong Rus. Ang nomad ay mula sa Central Asia at Pabo na naninirahan sa paligid ng Black Sea. Nagkaroon sila ng isang malakas na kawal na naging dahilan kung bakit sila naging banta sa mga Rus. Noong mga oras na iyon hindi namalayan ni Vitko na naglakbay na siya pabalik sa nakaraan. Nabigla siya nang makita niya ang isang lalaki na nakasuot ng sinaunang pananamit na sinalakay ng isang pangkat ng mga kawal ng nomad. Ang lalaki ay si Oleshko, isang maalamat na bayani mula sa Rus. Doon ay pinanood ni Vitko si Oleshko na buong tapang na lumaban sa mga nomad na pinamumunuan ni General Andek. Ngunit dahil sa sobrang dami ng mga sundalo ay tuluyang nadaig at hindi na makagalaw si Oleshko. Nang tatapusin na sana si Oleshko, biglang nahulog si Vitko mula sa taas na nakaabala sa lahat ng mga kawal. Sinamantala ni Oleshko ang kaguluhang ito at mabilis na tumakas sa pamamagitan ng pagsakay sa kanyang kabayo at dinala si Vitko kasama niya. Matapos makatakas sina Vitko at Oleshko mula sa mga sundalo ng nomad. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa kanilang kuta, kung saan nakilala nila ang iba pang Rus warriors tulad ng mga sikat din na bayani tulad ni Oleshko. Nagulat ang mga tao sa lugar sa hitsura ni Vitko dahil ibang-iba ang pananamit at paraan ng pananalita niya sa kanila. Isa sa mga matatanda na si Ovsi ay naisip na baka espiya ng kalaban si Vitko kaya ipinakulong nila ito. Sa ilang sandali sa bilangguan, napagtanto ni Vitko na naglakbay siya pabalik sa nakaraan. Ang mga bagay ay lumala nang ang isang Rus na babae na nagngangalang Olenka ay nagsabi sa kanya na hindi siya pakakawalan hanggang siya ay mahaharap sa isang parusa sa lawa. Ilalagay siya sa isang lawa habang nakatali. Ang lawa pinaniniwala ang pinamumunuan ng Diyos, isang pag-anong Diyos na kumokontrol sa tubig sa lupa at sa daigdig ng kadiliman. Inisip ng mga tao na kung tunay na espiya si Vitko ay tuwirang parusahan siya ng Diyos. Ngunit nang itapon pabalik sa lupain si Vitko nang hindi nasaktan ay napagtanto ng lahat na siya hindi isang espiya. Si Vitko pagkatapos ay ipinaliwanag na siya ay mula sa hinaharap. Sa una ay walang naniniwala sa kanya ngunit nang magpakita si Vitko sa kanila ng isang loudspeaker na kung saan ay isang bagay na hindi pa nila nakita. Bago nila tuluyang tinanggap na siya ay nagsasabi ng totoo. Sa ilang sandali pagkatapos na manatili si Vitko sa kampo sa bahay ni Milamka. Noong panahon niya doon, ay maraming natutunan si Vitko tungkol sa kultura ng mga Rus. Tinanong din niya si Ovsi kung kailan mangyayari ang susunod na solar eclipse, na umaasang makakatulong ito sa kanya na bumalik sa kanyang sariling panahon. Subalit hindi alam ni Ovsi ang sagot dahil hindi siya dalubhasa sa astrolohiya. Kaya iminungkahi niya na maghanap si Vitko ng isang tao, bago magsimula sa kanyang paglalakbay upang makahanap ng isang taong nakakaalam tungkol sa mga bituin. Nakatanggap si Vitko ng pagsasanay mula kay Oleshko kung paano gumamit ng espada at sumakay ng kabayo. Sa ilang araw lang ay mabilis niyang natutunan ang mga kasanayang itinuro sa kanya ni Oleshko. Samantala napansin ng isang salamangkero mula sa karaniwang bansa ang presensya ni Vitko.
Ang salamangkero ay naghihintay kay Vitko, dahil ipinakita ng kanyang mahika na makakatulong si Vitko kay Andek na makamit ang kanyang pangarap na maging pinuno ng mundo. Upang mahanap si Vitko, ang salamangkero ay nagpadala ng daan-daang uwak upang maghanap sa iba't ibang lugar. Kasabay nito ay hindi sinasadyang nakilala ni Vitko si Olenka na naghahanap ng kabute sa kagubatan. Doon ay hiniling niya kay Olenka na samahan siya sa paghahanap ng isang astrologo upang matutunan niya kung paano bumalik sa hinaharap. Pagkarinig nito, pumayag si Olenka at nagsimula na silang maglakbay patungo sa isang mataas na bangin na ikinatakot ni Vitko. Gayunpaman sinubukan ni Vitko na lampasan ang kanyang takot. At nang makarating sila sa gilid ng bangin ay naramdaman ni Vitko na pumasok siya sa ibang mundo. Nakatanggap siya ng senyales na kailangan niyang maghanap ng isang bato na maging susi sa pagbubukas ng portal pabalik sa hinaharap. Bagamat hindi naging madali, sina Vitko at Olenka ay nagpasya na hanapin ang bato sa isang nayon na tumugma sa paglalarawan ni Vitko. Mabilis silang nagtungo sa nayon na hindi kalayuan sa kuta. Gayunpaman hindi nila namalayan na pinagmamasdan sila ng salamangkero sa pamamagitan ng mga uwak sa kagubatan. Nang dumating sina Vitko at Olenka sa nayon, sa wakas ay natagpuan nila ang bato na kanilang hinahanap. Gayunpaman hindi nagtagal pagkatapos na salakayin ng mga karaniwang kawal ang nayon at pinatay ang mga taga-nayon at sinunog ang kanilang mga tahanan. Sa panahon ng pag-atake, si Vitko at Olenka ay nakuha. Habang sa kampo ng Ross, isang sundalo ang nakakita ng sunog sa isang nayon at mabilis na nagpatunog ng alarma na naging dahilan upang ang tatlong Ross Knights ay magmadali sa nayon. Sa kanilang paglalakbay, ang mga sundalong Ross ay tinambangan ng kaaway. Ngunit nagawa nilang talunin sila at iligtas si Vitko at Olenka. Ang bigong pag-atake ay nagpagalit kay Andek at inilabas niya ang kanyang pagkadismaya sa salamangkero. Pagkatapos ay humingi ang salamangkero kay Andek ng isa pang pagkakataon upang patunayan na kaya niyang hulihin si Vitko at ang bato. Samantala, si Vitko ay nakatayo sa isang bangin na pinaniniwala ang portal gate. Sinubukan niyang ilagay ang bato sa isang butas na tila palaisipan. Ngunit hindi ito gumana. Nagmungkahi si Alfie na ang bato ay kailangang punuin ng enerhiya mula sa kidlat. Dahil dito ay hinimok si Vitko na pumunta sa isang mataas na bangin. Kahit na natakot si Vitko dahil sa kanyang takot sa taas, ay patuloy na hinikayat ni Alfie si Vitko. Hanggang sa huli ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na umakyat sa bangin at harapin ang kanyang takot. Nang marating ni Vitko at Alfie ang tuktok ng talampas, tinamaan ng kidlat ang bato dahilan upang mahulog ito sa harap ng kulungang bakal ni Tugarin. Si Tugarin ay ikinulong ng Ross dahil marami siyang nagawang krimen. Nang makita ni Tugarin ang bato, ginamit niya ito para makatakas sa kulungan at makabalik sa kanyang kuya na si Andek. Kahit na nagawang makatakas ni Tugarin, hindi natuwa si Andek na makita siya. Gayunpaman, ang pagbabalik ni Tugarin ay naging magandang balita para sa shaman. Dahil natagpuan niya ang bato sa bag ni Tugarin, kasama nitong bato naniniwala si Andek na makakamit niya ang kanyang pangarap na masakop ang mundo. Hindi nagtagal ay mabilis na nagsimula ang shaman ng isang ritual upang matupad ang pangarap ni Andek. Ngunit hindi niya ganap na magamit ang bato dahil kailangan itong palakasin ng isang espesyal na tao at ang taong iyon ay si Vitko. Dahil dito agad itong inutusan ni Andek ang kanyang mga kaluluwang sundalo na kunin si Vitko. Sa kampo, nag-alala sila sa pagtakas ni Tugarin at ang nawawalang bato. Naghinala sila na kinuha ni Tugarin ang bato. Determinadong maibalik ang bato, si Vitko ay tinanong kung saan nakatira ang mga nomad na tao upang makuha niya ito. Ngunit ang paglalakbay sa lupa patungo sa Kasyon ay mahaba at mapanganib. Iminungkahi ni Alfie na gumamit si Vitko ng isang glider na kanyang ginagawa. Sumang-ayon si Vitko at tinulungan si Alfie na tapusin ang pagdidisenyo ng glider. Isang araw, habang si Alfie at Olenka ay nagtitipon ng mga kahoy at sanga sa tabi ng ilog upang gumawa ng glider, bigla silang nakaharap ng mga kalaban. Bagaman sinubukan ni Alfie na lumaban, ang kanyang matandang katawan ay hindi na nakayanan ang mga kalaban at siya ay bumagsak habang si Olenka ay kinidnap ng mga kalaban. Ilang sandali pa ay natagpuan nila si Alfie na malubhang nasugatan at dinala siya pabalik sa kampo. Bago siya namatay, nagtanong si Alfie sa mga kawal upang iligtas si Olenka at binigyan ng payo si Vitko na humihimok sa kanya na harapin ang lahat ng kanyang mga takot. Samantala, ibinigay ng mga kawal si Olenka kay Andek na nagkamali sa pag-aakalang siya si Vitko. Ngunit si Andek alam na si Vitko ay isang batang lalaki. Nagpasya siya na gamitin si Olenka bilang alay sa kanilang ritual. Bago pa man maging alay si Olenka, agad namang dumating si Vitko. Agad siyang nahuli at tinanong kung paano i-activate ang bato.
Doon sinubukan ni Vitko na patagilan ang oras na umaasang makahanap ng paraan upang makatakas kasama si Olenka. Si Vitko pagkatapos ay nagpaliyab sa paligid ng mga kawal ng flare para gumawa ng usok at mahirapan silang makita siya. Naghagis din siya ng paputok para takutin ang mga kalaban dahilan para tumakas sila sa takot. Si Vitko at Olenka ay mabilis na ginamit ang kaguluhan para subukang tumakas mula kay Andek. Gayunpaman matalino si Andek at ang kanilang pagtakas ay natigil at nahuli muli sila. Si Olenka ay ginamit bilang isang bihag muli na pinipilit si Vitko na buhayin ang bato. Nang walang ibang pagpipilian si Vitko na hindi marunong gumamit sa bato ay nagkunwaring binuhay niya ito upang iligtas si Olenka. Habang sinubukang alamin kung paano buhayin ang bato ay kinausap ito ni Vitko at sa kanyang pagtataka ay nagsimulang lumiwanag ang bato. Kasabay ng pagkakita nito inutusan si Tuberin na patayin si Vitko at Olenka. Si Tuberin na handa nang sumunod sa utos. Ngunit nang napagtanto niyang si Vitko ay tinulungan siya bago siya nagpasyang tulungan si Vitko at Olenka. Dahil dito ay nagalit si Andek at pinatay si Tuberin dahil sa pagkakampi kay Vitko. Kinaumagahan matapos makabalik si Vitko at Olenka sa kuta at hindi inaasahang dumating si Andek kasama ang kanyang mga kawal at mga halimaw na golem na kontrolado ng shaman. Upang salakayin ang Ross Fortress, nagulat ang Ross ngunit mabilis na inayos ni Oleshko ang kanyang mga tropa upang ipagtanggol laban sa mga golem. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap ang halimaw na mga golem ay masyadong malakas upang talunin. Si Oleshko ay buong tapang na nagpasya na hamanin ang higanteng nilalang sa isang tunggalian na naiwasan niya ang ilang mga pag-atake ng golem. Ngunit sa kalaunan ay hinampes at itinapon siya sa lawa. Sinundan siya ng golem sa tubig dahilan para mag-alala ang iba pang knights tungkol sa kaligtasan ni Oleshko. Ngunit buhay pa rin si Oleshko, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa golem. Habang pinapanood ang labanan, napagtanto ni Vitko na kaya mapipigilan ang gulen kung nagko-control na sa lamangkero. Sa pagtagumpayan ng kanyang takot sumakay si Vitko sa glider na idinisenyo ni Ovsi at lumipad sa kinaroroonan ng shaman. Pagkatapos niyang mabilis na kinuha ang bato na nagpapahintulot kay Oleshko na talunin ang golem at napagtanto ni Andek na mabilis na nasira ni Vitko ang kanyang plano. Pumunta siya sa kabundukan para hanapin siya. Pagdating sa tuktok hiniling ni Vitko na ibalik niya ang bato. Ngunit tumanggi si Vitko at itinapon ito sa ilog. Naghanda si Andek na salakayin si Vitko gayunpaman ay dumating si Oleshko sa tamang oras at hinamon si Andek sa isang tunggalian. Nag-away ang dalawa ng mabangis hanggang sa mawalan ng balanse si Andek malapit sa gilid ng bangin at bumagsak. Matapos talunin ang kanyang kaaway na si Vitko ay napansin na may solar eclipse kaya mabilis siyang naghanda upang bumalik sa madilim na bato kung saan siya unang nakarating sa panahong iyon. Nagpaalam siya kay Olenka at pagkatapos sumakay sa kanyang kabayo. Matagumpay na nakabalik si Vitko sa kasalukuyan at nailigtas ang kanyang kaibigan na malapit nang mahulog sa bangin. Ang kanyang matapang na pagkilos ay humanga sa kanyang mga kaibigan na pumuri sa kanya. Makalipas ang isang taon ay madalas na ginugol ni Vitko ang kanyang libreng oras sa pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng mga tao. Laging niyang naaalala si Alenka, madalas siya na bumisita sa isang bato. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.